Ito yung mga paps, may nagtanong tungkol sa Rosy Flash natin. Kung ano daw yung performance ng shock ng Rosy Flash natin. Sige, review natin. Swing arm niya is pababa. Pa-slide na ganon. Kasi nga malaki yung shock. Ayan yung allowance niya. Ito yung allowance. Siguro yung stock na shock mga ganito. Yan, mga ganyan pag center stand. Ito naka center stand yan. Hindi maikot yung gulong kasi nga pababa. Hindi yan maikot. Pa center stand yan. Yan o, center stand. Yung shock ko na bago, yung 255mm. Ay, tama, 255mm. Itong elbow nya masyadong malaki dito, sumasayad yan sa hams. Sumasayad sa hams pag stock yung gamit mo na shock. Tapos ito sumasayad din yan sa hams. Alam naman yan ng mga naka Rosy Flash. Gano'n, yung solusyon dyan para hindi sumayad, tinanggal ko yung rubber dito, yung stock pa. Pero nung nagtaas ako ng shock, pag nakababa tong center stand, yung kadena nakadikit na sa dito sa ito, yung inaapakan natin para mag center stand. Yung kadena niya nakadikit na dito sa kadena niya. Kahit na naka-adjust yan ng maayos, nakadikit yan dito. Kasi nga bumaba kasi nga nagtaas tayo ng shock, bumaba siyang ganon. Yan o, hindi mo yan mapapaikot. Ang advantage ng shock na to na 255mm is hindi na siya sumasayad dito, gumagasgas dyan. Ay, nilagyan ko lang ng sticker kasi nga gumagasgas dyan. Ayun o, may gasgas na nga o. Magasgas dyan itong kadena sa sobrang lambot ng shock. Syempre yung nyan is pag ganon, pag bumaba pa yan, magdidikit na yan dito. Maabot pa nga dito yung ng kadena oh. Maabot dito yung kadena sa sobrang lambot. Lalo na pag lumuwag pa tong kadena mo, sasayad na siya dito tsaka dito, gagasgas. Syempre mauubos yun. Yun yung advantage niya, tumaas. Tapos isa pang advantage niya, kapag may mga hams, yun nga, gaya ng sabi ko, hindi na safe na yun dito natin. Yan, yung part na to, safe na yan, nakakaakit na yun sa mga yung saktong taas lang. Dati kasi hindi, sasayad yan, gaganon. O kaya kung hindi yung ito kasi yung sumasayad dun yung ng center stand, yung mahaba. Wait lang, papakita ko. Nakita nyo to, ito yung sumasayad dun sa hams. Kaya kasi masyado mahaba yan. Ito yung sumasayad sa hams. Ayun sinasabi ko. Tsaka ito rin sumasayad din yan. Pero ngayon dahil tumaas na nga, ayan, maganda na yung clearance niya, hindi na to sumasayad. Pati itong elbow niya, kasi tinan nyo naman ang taba ng niya itong elbow niya, ang taba. Hindi gaya ng stock, mga ganito kanipis lang yung stock ito mga ganyan lang yung stock. Pag ganyan, ganun pareho yung size, hindi na yung sasayad. Yung mga naka-pipe na mga nag-pipe dyan, hindi na sasayad yung elbow nyo. Yun yung advantage. Tsaka adjustable pala yung nyan guys. Baliktad yung nyan adjustan dito sa taas. So ito, binuksan natin guys yung ng natin. Makikita nyo, focus natin. Saan ba dito? Hindi rin kita masyado kita. Basta ito, yan yung adjustan nya, yung orange dyan. Ikutin ko. Basta yan yung adjustan nya. Hindi ko maikot kasi mahirap.
Hindi nga pala maikot kasi naka side stand. Yung bigat niya nandyan lahat sa motor. Yung bigat ng motor nandito lahat. Kaya hindi mo yan maiikot. Bali, ang ano niyan is nasa pinakataas. Kasi nung nakaraan dito ko sa pinakababa. Para nga tumaas yun. Ang ginawa ko, pinaganyan ko. Nilagay ko sa taas yung adjustan niya, sa sagad sa taas. Para kagaya lang siya ng stock. Pagka naka side stand kasi yan, halos tumbang-tumba pagka masyadong mataas yung adjust nyo ng shock. Sa play niya naman, maganda. Ewan ko lang tong bearing, hindi ko pa nasilip. Yon. Ko pa siya nasilip yung bearing niya kung okay ba, walang sira. Pero all goods naman, tingin ko. Tingin ko wala namang problema. Goods naman yung bearing natin. Ayan, goods yan. Tingin ko walang problema yan. Okay. Dito na tayo sa disadvantage ng shock na to. Mahirapan kayo magpalit ng gulong kasi nga yan, pa-slide. Nakababa na yan. Nakababa. Mahirapan na kayo. Ayan o. Masyado na siya mataas. Centers na mo. Dito. Yan. Kung makikita nyo yung shock. Pag ganon siya, diba? Yan o. Hindi siya straight na ganyan pag ganon. Kaya hindi mo na to maikot. Yan. Mahirapan na kayo magpalit ng gulong. Pero may technique pa rin. At pwede ka naman bumili ng yung dito, yung inaano stand nya, yung para sa big bike. Tataas mo lang na ganon para mapalitan mo ng gulong. Not sure pa kung ano itataas ko yung, kasi diba mag ano ko ng 140 by 17 magpapalit ako ng gulong. Sinusulit ko pa kasi ito eh. Ayan o, ganda-ganda pa, makapal pa, halos 8 months na to yung gulong na to. Maganda rin yung klase ng gulong ng Russia. Ayos. Di rin siya madulas sa ano guys, hindi siya madulas sa basa. Tibay din. So yun lang naman yung disadvantage nya. Isa lang, ito lang. Dahil tumaas na nga siya, itong swing arm nya pababang ganon, pababa siyang ganon, pa ganon. Kaya yung gulong nya is hindi na maikot kahit naka side stand. Pero pag ano naman, gaya ng sabi ko, ang technique doon, luwagan mo dito sa pinakataas, yung ano nya dyan, yung adjustan nya. Luluwagan lang sa pinakataas para hindi siya ganun kataas. Kasi pagka pababa yung ikot nun, ito to. Pag pababa yung ikot nyan, mas mataas siya. Ayan na, may allowance siya guys. Oh. Yung ano, ikutin ko yung ano, galaw-galawin ko. Ayan o. Diba? Pag naka center stand, ganyan yan. So pag sinide stand na natin, bababa na yan. Wala nang play yan. Yan. Yan din yung ano, yan din yung sinasabi ko para mapalitan nyo yung gulong. Yan, yung allowance na yan, pag nilawagan nyo tong nut. Pag nilawagan nyo tong nut, tapos inano nyo tong ano nya, tornilyo na mahaba, ano ba tawag dito? Pag inalis nyo yan, madali lang siya angatin. Kasi nga, may play dito sa loob, yung shock nya. So, pag hindi ko yan ginagamit, I mean, pag wala naman akong i-repair, binababa ko yan.
Binababa ko yan dito para wala siyang play. Yan, binababa ko lang. Ikot, 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 gas. Sabay kasi silang dalawa nagkokontrahan. Binababa ko yan para walang play ito. Kasi hindi ko naman aayusin. Yan yung technique ko pag aayos ako ng gulong, magpapalit ng sprocket. Yan yung technique ko sa shock ko. Wait lang. Lang ha. Yan. Oh, yan oh. Sasagad ko lang yan dito. Hindi masyadong sagad. Yung tama lang. Kasi pagka hindi mo yan binalik, nagtaas tayo, 'di ba? Pag di mo yan binalik, pag binababa mo yung side stand mo, kakatok yan. Magkakatok. Yan, binalik ko lang siya. Yan, ganyan lang. Sakto lang yung play niyan, guys. Hindi matigas, hindi din masyado malambot. Sakto lang. Yan yung pinaka safe sa bearing natin. Hindi pangit yung masyado matigas na play kasi doon na i-stress yung bearing guys. Kaya nasisiraan tayo ng bearing sa hub. So ayun lang guys yung ano ko sa tanong ni Paps. Ride safe always mga kamotor.